Masyado na akong stress sa afam ko dahil sobrang siloso. Walang araw na hindi kami nagtatalo. Dear Madam Native Filipina, matagal na po akong nakikinig sa mga afam stories nyo. Gusto ko lang humingi ng advice sa iyo at sa mga followers nyo. I'm single mom at isang OFW sa bansang Bahrain. Way back February 2022, may nakilala akong isang Australian afam na 49 years old at ako naman ay 35 na. Una, siya po ang nag-message sa akin. Masaya ako kaya inaccept ko ang message niya. Fast forward, may balak na akong umuwi dahil tapos na ang kontrata ko. Gabi-gabi kaming nag-uusap about plans sa pagkikita namin. By the way, 8 hours ang time difference kasi sa Australia siya at nasa Bahrain ako. Palagi siyang nagtatanong kung may ticket na ba ako pauwi ng Pilipinas. Minamadali niya ako dahil pupunta din siya at magkikita kami. Kukuha na daw kasi siya ng visa. Ako na lang ang hinihintay niya. By the way, letter sender, hindi naman kailangan kumuha ni Afam Australian ng visa kapag pumunta siya ng Pilipinas kung ang pagstay niya is 30 days or less. Okay? Libre naman yan. So, baka naman kasi nagkamali ka lang, ticket siguro ang ibig mong sabihin na mali ka lang ng type na visa. Okay, ituloy na natin. Madam, ang dami niya pong plano sa akin, pati na sa future ng mga anak ko. Fast forward, July 2022, nakauwi na ako ng Pilipinas. Hinintay ko siya sa Manila dahil doon kami magkikita. Pero hindi niya ako sinipot. Hindi siya dumating. Ang lungkot ko noon at sobrang sakit dahil umasa ako sa wala. Kaya naman binlock ko na siya kaagad. Fast forward na tayo ng November 2022. Nag-start na po akong mag-apply ng trabaho papuntang Hong Kong. At noong February 2023 ay flight ko na. Hindi na ako nagparamdam pa sa kanya kasi nakablock na siya sa akin. At ito na nga, gumawa siya ng bagong account para lang makausap ako. So, inaccept ko naman at binigyan ko pa siya ng isa pang pagkakataon. May paiyak-iyak pa siya. At dahil mahal ko, pinatawad ko. Fast forward, nagbakasyon ako ng 20 days sa Pilipinas noong December 2023. Ang sabi niya, pupunta na naman siya, pero hindi na naman natuloy. 2 beses na po siyang nag-failed madam sa mga plano niya at iba-iba ang rason niya. Bakit hindi siya nakapunta? Mag 3 years na kaming LDR ngayon. And until now, ni isa sa pamilya niya ay hindi ko pa nakilala. Palagi kong tinatanong kung kailan ko makakausap ang parents niya. Pero ang sagot niya sa akin ay i-organize pa daw niya. Hanggang umabot na ng 3 years, wala pa rin. Pero nagbibigay siya ng pera sa akin. Hindi naman kalakihan dahil masyado siyang kuripot at mahilig manumbat. Masama ang ugali niya dahil tuwing mag-aaway kami, sinusumbatan niya ako sa mga perang naibigay niya. At pinapabayaran niya pa. Ano po ba ang dapat kong gawin, madam? Salamat and God bless you. So hello, Madam Letter Sender. Salamat sa kwento mo ha. Sana kahit papaano makatulong ang aming mga payo at opinyon. Madam, medyo napa-overthink ako sa kwento mo kasi minamadali kanyang umuwi tapos ang ending, hindi naman pala sumipot. So ito lang ang naiisip kong dahilan. Baka may kaso yan. At nung first attempt niya, naharang sa immigration. And then, nag-try ulit sa pangalawang pagkakataon, baka sakaling makalusot, pero naharang pa din. Kaya 2 beses ka ding nabigo na sana finally, kayo'y magtatagpo. Sender, wala na akong ibang maisip na dahilan kung bakit 2 beses kanyang inindyan. Hindi mo naman kasi i-share sa kwento mo kung ano ba yung mga rason niya bakit hindi kanya pinuntahan. Pero whatever it is, ikaw lang ang nakakaalam kung kapanipaniwala ba lahat ng mga dahilan. Pero diretsahang payo na sender, i-let go mo na yan. Sinasabi ko sa'yo ngayon pa lang, hindi magiging masaya ang buhay mong kasama yan. Madadamay pa ang buhay ng mga anak mo dyan. Red flag na yan. Kumpleto na sa regla, madam. Klarong-klaro. Konsumisyon lang ang ending mo dyan. Sa'yo na mismo nang galing, madam, na masama ang pag-uugali ni Afam. Siloso na nga, mabilang pa sa mga tulong na naibigay. Ang malala, naniningil yarn. Sender, wag nang panghinayangan. Hanap ka na ng bagong Afam. Wag mo nang dagdagan ang 3 taon na nasayang.